Pinahayag din ng Pangulo ang pagiging bukas ng Pilipinas para tumulong ang Germany hindi lang sa training ng AFP personnel kundi pati na sa cyber at maritime domains. Ibinahagi naman ng German Chancellor ang kanyang personal na karanasan ng pakikipag-ugnayan sa mga Pilipino. Noong siya raw ay abogado pa, may mga ipinagtanggol siya mga Pinoy na seafarers. Pagpapakitaan niya kung gaano kahalaga ang mga Pinoy sa larangang ito. Malaking bahagi talaga ba? Buti naman kung ganon. Pag-uusap ng dalawang leader ang usapin ng South China Sea. Mahalaga raw para sa Germany ang paggalang sa international law. So, kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, mula kay mahalagang balita, meron itong pamagat na nagsanib puwersa na China na tamimi. Mas lumakas pa ang Pilipinas ngayon. Si BBM lang nakagawa nito. So, I think ito yung about din sa Germany, yung pagbisita ni PBBM doon sa Germany at doon na-tackle nga doon yung about sa nangyayari din sa West Philippine Sea. So, sabay natin panoorin to para maging updated din tayo sa mga nangyayari sa bansa at sa especially sa West Philippine Sea. Again, mahalagang balita, supportahan niyo yan. Tapos yun, kung trip niyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Syempre, huwag niyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, nagsanib puwersa na China na tamimi, mas lumakas pa ang Pilipinas ngayon. Si PBBM lang nakagawa nito. So, subscribe, start. Nagpulong ngayong araw sina Pangulong Bongbong Marcos at German Chancellor Olaf Scholz. Kabilang sa mga tinalakay nila ang tungkol sa training ng AFP at ang usapin sa South China Sea. Mula sa Berlin, Germany, saksi live si Rafi Tima. Rafi? Ito yung pagbisita niya sa Germany. BBM. Pasada alas 4 ng hapon ngayon dito sa Berlin sa Germany kung saan kani-kanina lang ay natapos na yung German-Philippine Business Forum na dinuluhan ng Pangulo at iba pang opisyal ng pamahalaan. Kabilang na si DTI Secretary Alfredo Pascual. Pero una sa naging aktibidad ng Pangulo dito sa Berlin ay ang kanyang pakikipagpulong kay German Chancellor Olaf Scholz kung saan ginawaran siya ng arrival honors. Personal na sinalubong ni German Chancellor Olaf Scholz si Pangulong Bongbong Marcos at ginawaran ng arrival honors sa pagdating sa The Chancery, ang opisyal na opisina ng German Chancellor. Kasama ng Pangulo sina House Speaker Martin Romualdez, DFA Secretary Enrique Manalo, DTI Secretary Alfredo Pascual, PCOO Secretary Sheloy Garafil, Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad at iba pang opisyal. Sa joint conference ng dalawang leader matapos ang working lunch, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa patuloy na pagtulong ng Germany sa capacity building ng Philippine Coast Guard. So ito yung mga kasundaluhan ng Germany, guys. O sa atin yan. Na siyang pangunahing humaharap at kinaharas sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Pangulo na bago pa siya dumating dito, may pinirmahan ng Joint Declaration of Intent ang Transportation Agency ng dalawang bansa para palakasin ang kooperasyon ng maritime sector ng Pilipinas at ng Germany. Ipinahayag din ng Pangulo ang pagiging bukas ng Pilipinas para tumulong ang Germany hindi lang sa training ng AFP personnel kundi pati na sa cyber at maritime domains. Ibinahagi naman ng German Chancellor ang kanyang personal na karanasan ng pakikipag-ugnayan sa mga Pilipino. Noong siya raw ay abogado pa, may mga ipinagtanggol siya mga Pinoy na seafarers. Pagpapakitaan niya kung gaano kahalaga ang mga Pinoy sa larangang ito. Malaking bahagi talaga ba? Buti naman kung ganon. Pag-uusap ng dalawang leader ang usapin ng South China Sea. Mahalaga raw para sa Germany ang paggalang sa international law at pagrespeto sa UNCLOS at sa arbitral tribunal. Matatanda ang hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling kung ang sanang desisyon nito laban sa 10-dash line ng China. Lamang, sino bang tatanggap doon sa 10-dash line, men? Even kahit saang bansa ka magtanong, parang katangahan yung 10-dash line, like legit. Dagdag naman ni Pangulong Marcos, bukas ang Pilipinas para pag-usapan ang issue ng West Philippine Sea pero dapat nasa tama itong konteksto. Paalala ng Pangulo, walang kumikilala sa 10-dash line ng China na basehan nila sa pag-angkin sa malaking bahagi ng South China Sea. Yun, natumok mo. We have not rejected any proposals that China has made to us, but the premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. Boom. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see. Tama din naman, hirap din talagang anuhin yung proposal nila, men, like grabe. Sobra like grabe yung panlalamang. Way forward. Ich habe es eben schon gesagt. As I said earlier, respect for international law is of the greatest importance to us. This is of course equally true. I will repeat what I said. As I said earlier, respect for international law is of the greatest importance for us, and the same is true for the laws, international law that govern international navigation. We have
the UN Convention on the Law of the Seas. We've got an arbitral tribunal, which happens to have its seat in my hometown, Hamburg, that is, and important judgments have been passed over the course of the year. I believe it to be very important that each and everyone adheres to the legislation in place. We've talked about this today, as I said, and I made it clear that we support the Philippines in ensuring that their rights are being protected. Thank you, thank you. So, yun, narinig nyo. So, supportahan daw tayo, men. So, dagdag na naman sa atin tong Germany, ano? America, Germany, Japan, South Korea. Whew! My goodness. Tuloy. Matapos ang business forum kanina, Pia, ay may mga dadaluhin pa mga business meeting si Pangulong Bongbong Marcos bago naman ang kanyang pakikipagpulong sa Filipino community dito sa Berlin. Yun. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganisa ng think tank na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on. Grabe, no? Isa din sa nagustuhan ko kay PBBM, men. Itong katapangan niya, men. Ang tapang talaga, men. May pinagmanahan din talaga. Areas where our views differ and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the Yun. West Philippine Sea, are questioned or ignored. Tinanong din dito si Marcos kung bakit siya umano nagpalit ng posisyon sa pagharap sa China kumpara sa nagdaang administrasyon. Oh, ito na. Pakinggan nyo to, especially sa mga pro-China. Pakinggan natin kung bakit nga ba biglang umano si PBBM sa dating pinaglalaban ni PRRD. So, tuloy. We must defend the territory of the Republic. Yun. And that is a primordial duty of a leader. Yun. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. Diba? And Rinig nyo na. if threats are made, then we must defend against those threats. And it's for me, it's almost as I said, it wasn't a matter of policy choice. Tama. It is the duty that I took on. Pero iginiit din ni Marcos At least na lang meron ding nakikinig sa bawat kagustuhan ng mga Pilipino, ano? Hindi yung kagustuhan ng pro-China. Boom. na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Let me make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. Tama. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country. Dumalo rin ang Pangulo sa Philippine Business Forum kung saan hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na maglagak ng puhunan sa bansa. Nagkaroon din ng presentasyon ng 14 na business agreements ng Pilipinas at Australia. Wow. Sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual, nasa $1.53 billion ang investment na ito ng Australian business sa Pilipinas. Grabe, no? Isa din sa dinidiskartehan talaga ni PBBM yung mga businessmen or yung mga investment ng ibang bansa. Sana nga, yun nga, sa kikitain or sa mabudgetan nila yung defense natin, ano. So, meron naman talaga, pero yung lagyan talaga ng pinakamalaking pondo yung defense natin. I know medyo malabo siya, pero sana nga mahanapan ng paraan, di ba? Kaninang umaga, may bilateral meeting naman ang Pangulo at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Kabilang sa napagkasunduan, pag-aralan pa ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura, partikular na sa bigas. Yun. Pati sa bigas. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman kasama ni Australian Foreign Affairs Secretary Penny Wong sa Maritime Cooperation Forum sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Iginit niya ang pagsunod sa rule of law sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Yun. Sa isang panayam, dinipensahan naman ni Manalo ang ginagawa ng pamahalaang pagsasapubliko ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. Siyempre, need na naming magsapubliko. Kayo lang ba marunong magbalita-balita para sirain kami? Lugi ang China, men, kasi ang ilalabas naming mga video, buong mundo makakita. Like,
you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report. Tama. Ngayong gabi ay nakipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Melbourne para pasalamatan sila sa kanilang kontribusyon hindi lamang dito sa Australia kundi pati na rin sa Pilipinas. Bukas naman, inaasahang magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo at dadalo siya sa official welcome at dinner para sa ASEAN-Australia Special Summit. Yun. So again, mula kay Mahalagang Balita, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Go check his channel, guys. Sobrang updated din siya sa mga usaping ganito, Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe, Filipino IC. So, kita nyo naman, ganun nga yung mga nangyayari, yung presidente natin, nag-e-effort din talaga siya. Kumakalap siya ng mga investors, tapos yun nga, nag-ano din siya ng mga natin, pwedeng pumanig sa atin if ever na magkagulo nga siya sa West Philippine Sea, kumbaga nakikipagkaibigan din siya sa ibang mga bansa, which is good thing din yun na moves. Tapos yun nga, ang sagot ni Mr. President patungkol dun sa mga sinasabi na, uy, bakit bigla kang nag-iba ng na dati sa panahon ni PRRD, Team China tayo, bakit ngayon binalik mo na naman yung US? So, according to Mr. Bongbong Marcos, na ginawa niya lang yun for our country, for our interest, diba? To defend our country. Because yun daw din yung dapat na gawin ng isang leader, which is valid naman din yun. At the same time, valid din naman yung opinion ni PRRD dati, diba, na hindi tayo mag-escalate ng gera kontra sa China kasi wala nga tayong kalaban-laban. Sinubukan natin yun dati. Pero still, ang China ay patuloy pa rin sa pangharas sa atin. Kaya, kung sasabihin naman natin na si PBBM na babalik sa Amerika, sasabihin naman ng ibang tao na parang tinutoy lang tayo ng Amerika na para ma-provoke yung galit ng China. No, men. No. Di nyo ba nakikita? China yung nang po-provoke sa atin. Di ba? Di ba? Do you think sa time ni PRRD na stop yung mga nangyayari dyan sa China? Hindi naman, di ba? So, wala, tuloy lang dapat, kasi wala, men. Grabe. Again, saludo pa rin kay PBBM, kasi ibang klase din siya na leader, though marami din siyang basher sa other side. Pero kung usaping mga ganito, men, sobrang solido kapag si BBM yung nagdala. So, yun lang naman, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Let me know at the comment section. So, hanggang dito na lang muna. Don't forget to subscribe, Filipino IC. Kita-kits sa susunod nating reaction video, guys. So, Filipino IC is out! Kaya nga, Filipino plus Noisy. Filipino IC, boom!